Mainit na diskusyon na ilang mga Pilipino ang usapin sa International Criminal Court matapos higit ng ilan na isa lang itong foreign court na nangihimasok sa soberanya ng Pilipinas at wala itong kapangyarihan para diktahan ang jurisdiksyon ng bansa. Ngunit ano nga ba ang pagkakaiba ng konsepto ng foreign court sa International Tribunal? Alamin sa aking report. Di na pala foreign ang international. Naku, tinuturuan ng mga kabataan ng kamalian. Foreign entity called the ICC only have an office in the Netherlands. Any court outside the Philippine national territory and beyond the reach of the Philippine judicial system is by definition a foreign court. As a Filipino lawyer, hindi ko iasa ang justice system sa mga mananakop. No Filipino ever voted for the ICC. These foreign judges never lived in the PH neighborhoods. Sa gitna ng mainit na talakayan online tungkol sa International Criminal Court o ICC, nilinaw ng mga legal expert na magkaibang konsepto ng foreign court at international tribunal. Ayon kay Attorney Justin Sukgang, isang law professor at miyembro ng Legal Education Board, hindi lahat ng mga hukumang nasa labas ng Pilipinas ay maituturing na foreign court. Meron kasi tayong tinatawag na mga international courts or international tribunals. To be more specific, ano ba yung international tribunals? Well, ito yung korte or tribunal na ginawa ng iba't ibang bansa para maglitis ng mga partikular na kaso or krimen na nasa jurisdiction nung tribunal na yon. Now, iba yon sa foreign court. Paliwanag ni Sukgang, ang foreign court ay hukuman na sakop ng batas ng isang bansa. Kung nanaisin namang kilalanin o ipatupad sa Pilipinas ang desisyon nito, kailangan pa rin itong dumaan sa nararapat na legal na proseso sa mga hukuman ng bansa. Kaya ibang usapin umano ang International Tribunal gaya na lamang ng ICC. Hindi ibig sabihin na nakabase ito sa The Hague, Netherlands ay foreign court na ito. Sa halip, isa itong tribunal na binubuo ng maraming estado. Kaya naman ang pumasok ang Pilipinas sa isang tratado o kasunduan, kusa na rin anya itong pumapayag na limitahan ang kapangyarihan ng isang soberanya. Kung ngayong pumasok tayo sa treaty with a bilateral or multilateral treaty, nililimitahan mo na ngayon. Yung dating hindi mo dapat gawin, kailangan mo nang gawin dahil ikaw ay pumasok doon sa kasunduan. Bagamat opisyal na nag-withdraw ang Pilipinas sa kasunduan noong 2019, hindi umano otomatikong nawawala ang lahat ng obligasyong nabuo habang miyembro pa ang bansa. Hindi porket nag-withdraw ka, it doesn't mean tapos na lahat ng obligasyones mo. Meron kasi sa Rome Statute na provision doon na meron tinatawag silang residual na kapangyarihan. Kung meron kang mga ginawang crimes against humanity noong 2020 hanggang 2022, hindi nakasama yun. Pero lahat ng nagawa mo before ka mag-withdraw ay pwede pa rin sumailalim sa paglilitis sa International Criminal Court. Sa ganitong pananaw, ipinaliliwanag ng mga legal expert na ang mga usapin tungkol sa jurisdiksyon ng ICC ay nakabatay sa mga probisyon ng Rome Statute at sa mga kasunduang pinasok ng mga estadong lumahok dito. Samantala, wala pang anunsyo ang pamahalaan kaugnay ng posibilidad ng muling pagpasok ng Pilipinas sa Rome Statute. Sa gitna ng mainit na usapin ukol dito, maiging malaman ang pagkakaiba ng Foreign Court at International Tribunal upang maging mas malinaw ang talakayan tungkol sa jurisdiksyon, soberanya at mga obligasyong pinasok ng bansa sa ilalim ng kasunduang pinirmahan ng mga ito. Git nila maiging iugat ang diskusyon sa batas at katotohanan sa halip na maling akala o haka-haka. Kaya naman, samahan niyo po kami muli sa susunod na episode ng If You Know, You Know dito lang sa 13 sa tanghali. Dahil, the more you know, the better.